Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo na muli ay mag-aral ng kanyang mga salita. It's May 10, entitled The Source of Wisdom. So, pag-aralan po natin ito. Sabi sa Psalms 111 verse 10, The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all they that do His commandments. His praise endureth forever. So, ang pagkatakot pala sa Panginoon ang siyang simula ng karunungan, at ang mabuting pagkakaunawa ay nanggagaling sa kanyang kautusan, at kinakailangan natin siyang purihin magpakailanman. It is a great thing to be wise toward God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. This is heart education and is of more importance than the education gained merely from books. So ito yung dakilang bagay na dapat nating maunawaan. Ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay ng katalinuhan sa atin, dahil ito'y nanggagaling sa kaalaman ng Panginoon. Dahil ang pagkatakot sa ating Panginoon ang siyang simula ng karunungan. At ang ating mga puso ay ma-educate ito, at marami pa tayong matututunan ng mga bagay. At ang pinakamabisa, o ito yung pinaka-importante sa ating buhay, na ang edukasyon ay kailanman atin itong makakamit higit pa sa edukasyon ng mundong ito. It is well and essential to obtain a knowledge of the world in which we live, but if we leave eternity out of our reckoning, we shall make a failure from which we can never recover. It will be as the knowledge gained by eating of the fruit of the forbidden tree. So ito po yung sinasabi dito, na kinakailangan natin na malaman pa at magkaroon ng karunungan. Dahil maraming nadadaya sa mundong ito, sila ay nakulangan ng kaalaman. My people are destroyed because lack of knowledge. So, kinakailangan na alamin natin sa ating physical, sa ating mental, emotional, spiritual na mga bagay, para hindi po tayo mapahamak. Dahil magiging failure po itong lahat kung hindi natin pinag-aaralan. Kinakailangan na lawakan pa natin ang ating pangunawa, at isipin pa natin ano yung mga bagay na ating gagawin. At makakamit natin ito kung ating mismong kakainin ang mga salita ng Diyos. Lalawak ang ating pag-iisip at makakaintindi tayo sa kanyang kalooban. What can the most learn in book Lord know aright without a knowledge of the Word of God? Without the education found in the Bible, how shall we reach the next world, where we shall enter the presence of God and see His face? So, paano tayo makakamit? O paano natin makakamit yung mga bagay sa langit? Paano na tayo titira doon kung hindi natin binabasa ang kanyang mga salita? Kung hindi natin kinakain ang mga salita ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng kalusugan spiritually, mga kapatid. So, kung kinakaligtaan natin ang kaalaman ng Panginoon na basahin ang kanyang mga salita at ma-adapt ito sa ating buhay, paano natin mapupuntahan ang lugar na ninanais ng ating mga puso? Hindi natin ito mananaisin kung hindi natin babasahin ang kanyang mga salita. At tayong lahat, kinakailangan dito pa lang sa lupa, we need to have a little heaven on this earth, so that we gain the victory in the last days. Nothing of this world's wisdom, the knowledge gained from books, presents a true and sure foundation upon which we can build for eternity. Nothing but the bread that comes down from heaven satisfies spiritual hunger. So, walang ibang makakasatisfy sa ating spiritual na kagutom, kundi ang salita lamang ng Diyos. Dahil ang kaalaman dito sa mundo at ang kanilang katalinuhan ay kailanman ay hindi makakatulong sa atin. Ang tanging presenting katotohanan lamang ang siyang magbibigay sa atin ng karunungan. At ito'y nawa ang maitayo natin sa ating pundasyon sa pangwalang hanggan. At walang ibang makakatulong sa atin maliban kung tayo mismo mag-aral ng kanyang mga salita. For the bread of God is He which cometh down from heaven and giveth life unto the world. The words that I spake unto you, they are spirit and they are life. As we eat the words of Christ, we are eating the bread of life, which gives spiritual vitality. So, ang salita ng Diyos, ang tinapay na nanggagaling sa langit, ay bumaba dito sa lupa upang tayo bigyan ng buhay. At ito'y nagsisimbolo kay Kristo.
Si Kristo ang buhay na salita ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Ang salita ng Diyos is spirit and they are life. At kapag kinakain natin ang mga salitang ito ni Kristo, ating kinakain ang pagkain na nanggagaling sa langit, ito'y tinatawag na bread of life, which gives spiritual vitality. So, magbibigay sa atin ng kalakasan spiritually. The word of the only true God is infallible. Infinite wisdom, holiness, power, and love are blended in pointing us to the standard by which God measures character. God's word so plainly defines the laws of His kingdom that none need to walk in darkness. So, ang salita ng Diyos lamang ang tangi nating pag-asa na makilala natin ang nag-iisang Diyos na Ama at may isa siyang anak na si Kristo na siyang nagligtas sa atin. Tunay niyang anak. Ito'y walang hanggang karunungan, kabanalan, kapangyarihan at pag-ibig na hinahalo-halo para pinagkaloob sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu ay ating makakamit ang karakter ng Diyos. Sa pamamagitan din ni Kristo, ang salita ng Diyos ay napaka-klaro na pinagkaloob sa atin na ang kanyang kalooban, ang kanyang kautusan sa kanyang kaharian ay kailanman ay hindi mawawala. At kung ito'y nakatatak na sa ating puso't isipan, ito'y ating malalakaran hanggang sa darating na panahon, hanggang sa kanyang pagparito. His law is the transcript of His character. It is the standard that all must reach if they would enter the kingdom of God. No one need walk in uncertainty. The law of God is not abolished. It will live through the eternal ages. By Christ's death, it was magnified and sin was exposed in its true light. So, ang kanyang kautusan, ang siyang summarize, sulat ng kanyang karakter. Makikita natin, malalaman natin ang kanyang kalooban kung lagi nating pinag-aaralan ang kanyang kautusan. Ito yung standard natin upang tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. At walang sinuman ang makakalakad sa kaluwalhatian ng Panginoon maliban kung ating mas naunawaan ang kanyang kautusan. Ating nilalakaran ang bawat liwanag nito. At dahil ang salita ng Diyos, ang kanyang kautusan, ay kailanman ay hindi nawala. At ito'y mananatili hanggang sa walang hanggan. At sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus na siyang nagligtas sa atin, kanyang pinalawak ang kautusan at kanyang ipinakilala ang kasalanan upang ito'y iwasan ng mga taong nakakakilala nito at tanggapin ang kaliwanag na siyang makakatulong sa atin para makilala natin ang ating mga kasalanan na ito pala'y masama at tayo lumapit sa ating Panginoon. What a salvation is revealed in the covenant by which God promised to be our Father, His only begotten Son, our Redeemer, and the Holy Spirit, our Comforter, Counselor, and Sanctifier. Upon no lower ground than this is it safe for us to place our feet. So, ang salita pala ng Diyos, ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan, kaunawaan, pagkakaintindi sa kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay ipinagkaloob sa atin, ito'y covenant ng pangako ng Diyos na siya ang ating Ama at may kaisa-isa siyang anak na si Kristo na siyang nagligtas sa atin. At sa pamamagitan din ng banal na espiritu na pinagkaloob sa atin, ang banal na espiritu ng Diyos, ng Ama at ng Anak, siya ang ating tagapag-aliw, tagapangasiwa at tagapagpabanal sa atin. Nawa ay atin po itong panghawakan ng kanyang pangako na pinapabanal po tayo ng kanyang banal na espiritu. At walang ibang makakasira nito kundi ikaw mismo sa sarili mo. Kung pipiliin mo ang landas ng kapahamakan. At kung pipiliin mo si Kristo, tayo mismo sa ating mga sarili nakakaalam ano ang ating mga ginagawa. At kailanman, kapag ang Panginoon ang ating ginawang priority sa buhay, tayo ay ligtas sa lahat ng bagay, sa lahat ng lugar na ating tinatahak. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa ay bigyan natin ng diin, bigyan natin ng kaunawaan ang salita ng Diyos na siyang source ng ating
ng ating kaalaman at karunungan. Huwag po tayo maging consistent lang sa ating nalaman na katotohanan, bagkus pag-aralan pa po natin ang mga doktrina na bakit marami ngayong mga relihiyon. Ano ang nakakapinsala sa tao? Ano ang kasalanan, ano ang kautusan, at bakit pa if God is love, why sin is permitted? Ito yung katanungan. So kinakailangan atin itong mas maunawaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga salita, atin itong maiintindihan. Kaya muli, pag-aralan po natin muli ang mga salita ng Diyos paulit-ulit. We need to meditate. We need to read the Bible, search for it para sa ating kaligtasan. Maraming salamat and God bless.